narito tayong muli upang pag-aralan ang salita ng Diyos. At sa araw na ito ay mayroon tayong inihanda. Ang Panginoon ay may inihanda sa atin, lalo tigit sa mga ama. Na isang pag-aaral, isang katuruan na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, makapagbibigay sa atin ng ano bang tawag dito, ng isang aral upang tayo ay lumakad ng matuwid, lumakad ng tama bilang isang ama sa ating mga anak. At bago natin pasimulan ito, tayo ay manalangin. O Diyos na dakila, kami pa'y lumalapit sa inyo sa araw na ito upang itaas, isuko ang gawain ito, isuko ang aming mga sarili. Hinihiling po namin, O Diyos, na kami ay puspusin ang iyong banal na spirito upang ang iyong salita ay aming maunawaan. Ito po ay pumasok sa aming mga puso, Panginoong kong Diyos, at maramdaman namin, dakilang Ama, ang mga aral na gusto mong matutunan namin sa araw na ito. At bilang mga ama, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo na kami po ay i-guide. Hinihiling po namin, dakilang Diyos, ang iyong patnubay, ang inyong empowerment, ang iyong leading, Lord, upang kami ay matuto ng maayos, maisapamuhay ang aming matututunan. At hinihiling ko rin, dakilang Ama, na huwag mo pong hayaan ng kaaway ay makakilos sa sino man sa amin, Panginoon, na makasasaksi, makikibahagi sa pag-aaral na ito. Lord, ang iyong lingkod ay inihiling ko pong itago mo sa iyong likuran at gamitin mo lamang bilang iyong daluyan. Isa ang maging mouthpiece mo, Panginoon, upang ang katotohanan ng iyong salita ay maihayag na walang labis at walang kulang. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang araw sa ating lahat. Basahin natin sa Deuteronomy 6 verses 6 to 9 ang sinasabi, ang aral na gustong ibahagi sa atin ng Panginoon. At ito ang sinasabi: "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates." Pagpalain ng Panginoon ang kaniyang salita. Ito ay patungkol sa ano ba dapat ang maging bahagi ng isang ama sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. Alam natin na the father is the pillar of strength, support, and discipline in the family. He teaches his children their fundamental duty. At yan ang nakita natin sa binasa about God or to God and how to respond to God's love. He models what he teaches and walks with his children as they grow while instilling in their heart the priority of loving God and keeping his commandment. In the text, Moses has underscored that through the leading of a father, the family must learn to be God-fearing and walk according to his instruction. As we are about to celebrate the Father's Day, malapit na on June 21, i-advance na natin ang pag-aaral na ito patungkol sa mga ama. At kung ikaw ay isang ama, hinihimo kita na makiupo sa amin, makinig, at pag-aralan natin ang itinuturo ng Diyos sa iyo, sa ating lahat. And let us take time to see if we ourselves have what it takes to be a great father, a stepdad, or a foster father. Ikaw man ay tito sa iyong mga pamangkin, ikaw man ay isang lolo sa iyong mga apo. Ngayon, ang tanong naman, paano ba maging isang ama? Actually, ang title, pinamagatan natin itong pag-aaral na ito na The Walking Dad. No? At ano ba ang ibig sabihin ng The Walking Dad? What is a walking dad? Siya ba yung mga tatay na panay ang lakad kasama ang mga barkada? Yung bang mahilig lumakad sa dilim o sa mga madidilim habang gumagawa ng mga kasalanan? At limited ang time
para makabanding ang mga anak at asawa? O di kaya naman ay talagang nilimot ng pamilya? Or a father who plays favorites, who's professional in the art of lying, an absentee parent, or a father who walks with his children in faith, love, and training. So, tingnan natin, isa-isahin natin, himay-himayin natin, pag-aralan natin ang mga katangian ng isang mahusay, isang ulirang ama, a walking dad. Number 1, a walking dad walks with the love for God. Sa Mark 12 verse 30 ang sabi, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So nakita natin yung emphasis na sinasabi doon na mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Dapat siya ang una. At bilang isang ama, dapat ito ang maging panuntunan. And to be a good father, one must learn to love God above all else. Una niyang mahal ang Diyos kaysa sa asawa at kaysa sa mga anak. Una ang Panginoon sa buhay niya sa lahat ng oras. Dahilan upang kumilos at magdesisyon ng tama sa pamilya. As a healthy, wholesome father, he possesses spiritual growth and intimate love relationship with Jesus Christ. He applies the message conveyed in Matthew 6 verse 33 at ang sabi rito, he said, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So, anong ibig sabihin nito? Ang isang mabuting ama believes, naniniwala in the value of God's word and models it in his personal life, as he knows that he cannot teach what he does not or he do not have to his children. Paano mo ituturo sa mga anak mo ang mga bagay na wala sa iyo? Paano mo ituturo sa mga anak mo na maging makadiyos kung ikaw mismo ay hindi naman makadiyos, hindi ba? Dahil mahalaga at pinaniniwalaan niya ang mga salita ng Diyos, madali niyang naisapamumuhay ang mga ito na siya namang nakikita ng kanyang mga anak para pamarisan. Now, if his spiritual life is dying because of disobedience to God, ignorance of His will, then self-centeredness grows and thrives in his heart. And as self-centeredness rules in his heart, he regards himself as great, an all-knowing person. Yung bang sasabihin niya, I am the man of the house, so I will decide on how you will live, what to wear, how to move, etc. Manipulative of his family to satisfy his human standards, his appetite for greed, deception, and self-gratification. A father who walks with the love of God sets a priority in his personal life and in their home to love the Lord with his entire person. He teaches his children the ethical values in life from his spiritual lifestyle. Kita nyo, nakikita sa pamamaraan ng pamumuhay niya, yung gusto niyang ituro sa kanyang mga anak. And he leads his family in prayers and have time to teach his children with Christian moral values and norms. Hindi yung pupunta lang sa church para samahan ng pamilya, physically present, pero ang isip, lumilipad kung saan. Maaaring kasama nga ang family to worship God, pero hikab naman ang hikab. He doesn't only talk the talk, but also walk the walk. Yan ang isang ama. And he does act in a way that agrees with the things he says. May boses para itama ang mga anak dahil sa siya ay lumalakad ng tama. May karapatang ituro ang paggalang sa Diyos dahil mismong siya ay may mataas na paggalang din sa Diyos na may kapal. Sa Galatians 5 verses 22 and 23, ang sabi, but the fruit of the Spirit is love, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, sobriety. And as a Christian father who is controlled by the Holy Spirit,
He manifests God's work in his life by love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, and sobriety. Dahiluyan siya ng pagpapala mula sa sinasabi hanggang sa mga ikinikilos niya. Mahinahon kung makipag-usap, hindi yung laging high-pitch ang boses dahil sa hindi kayang pigilan ng emosyon kapag may mga kaganapang hindi gaanong kaaya-aya. May makilala ba kayong mga ganyan na ama? May pagtitimpi sa mga kayag ng mga personal agendas at kakayanang tumanggi sa mga tawag ng kamunduhan dahil may pagpayag siyang kumilos ng buong buo ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. At dahil siya ay lumalakad ng may pagmamahal sa Diyos at pagtangi sa puong may kapal, batid niyang higit na kailangan ng mga anak at asawa niya ang presensya niya bukod pa sa pag-ayuda sa mga pangangailangan ng mga ito. Ano pa? Number 2, a walking dad walks with a blameless heart before God and his wife. Sa 1 Timothy 3 verse 2 ang sabi, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach. So a good father who has a blameless heart loves his family faithfully. Hindi yung fakefully. Di ba? Hindi yung punong-puno ng pagkukunwari at pagsisinungaling sa asawa. Hindi yung lahat ng communication gadgets may mga password na siya mismo nalilito dahil sa mga lihim na pagtataksil. He loves his wife. At yung pagmamahal na yon, mahal niya yung asawa niya, maging yung hindi magagandang qualities nito, hindi lang yung mga good qualities, even yung mga bad qualities. He makes his wife a better and not a bitter person. And he respects everything about her thoughts, her ambitions, her opinions, the things she say, kahit kung minsan ay hindi nasang-ayon sa iyong panlasa at opinyon ang ikinikilos at sinasabi niya. He knows that he is a co-bearer in the responsibilities inside the house. Kasi maraming mga asawa, maraming mga ama, parang mga amo, di ba? Alam niyang katuwang siya ng kanyang asawa at hindi isang amo sa isang yaya. He knows how to empathize with his wife. He's an active listener to his wife and children, hindi ba? Hindi yung nakafocus sa TV or phone habang kinakausap ng esposa o kinakausap ng anak. Hindi yung tutok sa paglalaro ng Mobile Legend, hindi ba? Habang ang asawa ay kandakuba na sa pagluluto at paglilinis sa kusina. Marami kasing mga ama ngayon ang higit na updated pa sa mga political issues, sa sports affairs, kaysa sa mga issues sa pinagdaraanan ng pamilya. Hindi ba nga? Marami akong nababasang ganyan at maraming nasasaksihan din. And he respects his wife and don't dishonor her through criticisms or humiliation. Instead, he illustrates the importance of affection by demonstrating his love for her in front of their children and others. Ang asawang may Diyos sa puso ay may paggalang at may kakayanang pakitunguhan ang esposa sa pinakamaayos na pamamaraan sa lahat ng panahon. Hindi niya gawi ang insultuhin ang kanyang kabyak at kailanman hindi niya kayang insultuhin ang kanyang kabyak kailan pa man sa pamamaraan ng kanyang pakikipag-usap o pakikitungo. Pakatandaan nating bilang mga ama, tayo ang humuhubog sa ating mga anak kung paano nila ipamumuhay ng tama ang kanilang buhay kapag dumating na sila sa pag-aasawa.
So, kung gusto nating maging maganda ang maging buhay ng ating mga anak sa kanilang paglagay sa tahimik in the future, ngayon pa lang, dapat nakikita ito sa atin, lalo sa mga ama. Hindi ba? Number 3, a walking dad walks with mentoring heart to his children. Sa Proverbs 22, verse 6, ang sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, a good father is serious in training his children as commanded by God. The command is to train children. That is something that he, as a father, can make a decision to do. But it is not just a command to train, because he knows his responsibility to model what is right to his children. And he is aware of training them in a right way, to be a good mentor to them, and will never set a bad example. May mga nasaksihan akong mga ama na iniuutos pa sa mga musmus na anak, pati ang pambili ng kanilang mga pambisyo, tulad ng sigarilyo, alak, at kung ano-ano pa. At mayroon din namang mga anak ay ipinapasok ng mismong mga ama sa pamamalimos, hindi ba? Pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, pagnanakaw, at marami pang mga kalunos-lunos na gawain. At mga pangyayaring mismong mga anak ay natuturuang magsinungaling. Huwag lang matuklasan ng asawa ang mga kabulustugang ginagawa. Yung bang tipong sasabihin, huwag mong sasabihin sa mami mo ha, na binigyan kita ng pera, anak. Hindi ba may mga ganyan? Naglilihim? How many times have you heard a father telling his kids that there are things they must not do, like losing their temper and behaving badly? Hindi ba't madalas? Pero ang tanong, are good example set? Di ba? Na tinuturuan ng mga anak na huwag magmumura. Pero kapag naipit sa traffic, malutong pa sa chicharong baboy kung magmura. Hindi ba? The problem is that some fathers are not a role model for the kids at all. They lose their temper when driving and curse the other drivers loudly. Puro rant. Yung mga sasabihin, mamatay na sana, yung mga nag-overtake na yan sa akin, sabay sasabihin sa anak, o anak, huwag mo akong gagayahin na mali yun. Hindi ba? Nakakatuwa lang makarinig. Kasi ako nakakakita ako ng mga ganyan eh. At common ito sa maraming mga ama at mga ina rin, yung sa mga simple traffic rules, bumabagsak. Yung ba mga tipong, mga anak, bilis, tawid tayo, habang walang pulis. Hindi ba may mga ganyan? Diyan sa Pilipinas, maraming ganyan. Meron pang iba sa mga probinsya. Yung utusan ng anak, kumuha ka nga ng dahon ng malunggay dyan sa puno ni Kaindo habang wala pa siya. Tingnan nyo, mga simple yan, pero hindi magandang example, hindi magandang gawi, hindi ba? Anak, kapag dumating ang maniningil na Bombay, sabihin mo, umalis ako, ha? O di ba kasi nungalingan yan? They forget that young children copy behavior. A walking father is a good mentor to his children. They know how to empower their children and don't insult them. However, there are very strict and harsh fathers who make a habit of insulting and deriding their kids, their children. Yung ba sasabihin, your best is not enough or isn't good enough. Mga ganon. In all, a mentoring father adheres to the values he'd like his children to follow, and he will never stop loving all his kids in any conditions. Hindi yung sa firstborn lang buhos na buhos ang pagmamahal, pero sa ikasampung anak, wala nang pakialam. Sa anak lang na madalas makuha sa Santa Cruzan at pasabitan ng medalya, malapit ang loob, at sa mga anak na lagi na lang kulelat sa school, sa mga contest, malamig ang pakikitungo. A walking dad is a good disciplinarian as well. He strongly disapproves of his children's misdeeds, using tough love to prove a point.
Hindi yung nakasakit na ang anak, ipagmamalaki pa. Sasabihin pa, naku, marunong na manuntok ang baby ko. May kasama pang tawa yan, tapos ipopost pa yung video sa multimedia, sa mga social media, habang pinupukpok ng martilyo ang ulo ng kalaro. Tapos sasabihin niya ng baby ko, maton. Tama ba yun? Maraming ganyan. Maraming ganyan at masasaksihan nyo yan through social medias. Ako kasi, pag nagbubukas, makita ko sa feed ko, mga ganyan, binibidyo pa. Yung mga kabulastugan ng mga anak, pinagmamalaki pa. So what else? A good father uses the power of his words, not his fists, as a way of disciplining his children and allows them to make mistakes. Marami kasing mga ama ang masyadong magaan ang kamay, lalo sa pananakit sa anak. Puro dahas, pero walang pangaral, walang pagpapaliwanag, kaya't lumalaki ang mga anak na kagaya rin nilang mapanakit. Hindi nila pinagbabawal sa mga anak ang magkamali. Di ba? Yung pa sasabihin, dapat strict body kapag kumakain. Paano naman kung anak mo kuba? May scoliosis. Paano magiging straight body yon? Yung ba sabihin, huwag maglikot. Oras na maggusot-gusot siya mga damit ninyo, makikita niyong hinahanap niyo. May mga ganyan. Mga ama, kasama na rin ang mga ina. Ang kamusmusan o kasama ng kamusmusan ang kalikutan dahil doon sila natututo, doon sila nade-develop ang kanilang IQ as well as their EQ. Kaya hindi dapat pinagbabawalan ng pinagbabawalan. Except na lang kung talagang sobra-sobra naman ang kalikutan. May problema na yun. Ano pa? A good father understands the times. People and tastes change over the years, and he allows his children to move with the times and not be stuck in his past. Yung ba sasabing, abay, magkasya ka dyan sa baon mong 10 piso. Nung panahon ko nga, ang baon ko lang piso. O hindi ba? Kailan pa ba naman yun? Ang tagal-tagal na nun. Nung araw nung panahon na yun, may mga libreng ibinibigay ang mga eskwelahan tulad ng Nutriban o kahit na hindi magbaon ng bata, mabubuhay. Sa panahon ngayon, hindi na gano'n, hindi ba? Meron pa, yung bang hatiin mo yung buhok mo sa gitna. Nung panahon ko, uso yan. Mga naririnig ko yan. May mga ganyan pa sa panahon ngayon. Meron pa, pumada ang gamitin mo. Mas maganda kaysa sa wax na yan. Pumada, hindi na uso ngayon ng pumada. Meron pa ba nun? Yung 3 flowers pomade? Meron pa ba nun? And he teaches his children to appreciate things. Saya o lungkot man ang natatanggap ng mga anak sa buhay, may pagtuturo ang isang mabuting ama na tangkilikin ito, tanggapin dahil mula dito ay makikita kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay. May pagtuturong pahalagahan ang kung anong mayroon, ang pamilya, kasaganaan man ito o kagipitan dahil alam niyang kasama nila ang Diyos. Tinuturo ang tanggapin ang kung ano lamang ang kaya ng pamilya sa paraan ng pamumuhay. Hindi yung mga anak ay mga pihikan sa panlasa, maluho sa pamamaraan ng pamumuhay dahil sa kakulangang ipabatid, ipaunawa ang tunay na kahulugan ng mabuhay sa mundo. Na kung may pananagana ay may paghihirap at pagtitiis din. Sinanay sa garbo ang mga anak, kaya't walang pagpapahalaga sa mga tinatanggap. Walang value kung anong mayroon sila dahil madali nilang nakukuha ang kung anong maibigan. Mapa ito ay mga toys, gadgets, o mga other luxuries. Pansinin ninyo, mga magulang, mga ama, pansinin niyo ito yung mga batang maraming laruan. Hindi bibilang ng mga linggo yan, makita nyo, ang mga laruan na yan sira-sira na. Nang walang panghihinayang. Kung sakaling ito man ay mawala, hindi ba? Pansin nyo ba yon? Kasi nga, marami. Alam nila pag nawala ang isa, mayroong papalit o madaling mapalitan. Natatandaan ko nung bata kami, nagkakaroon lang kami ng laruan every Christmas. Ibinibigay ng aming mga magulang sa amin. Bumibilang ng mga taon yung mga laruan na yan.
Actually, may mga laruan nga nawala na, hindi dahil sa nawala namin o nawala ko, kundi na itapon na, I believe na itapon na ni mama, ng mother ko, dahil nga sa, siguro nagiging basura na. Pero kasi kaming magkakapatid, masyado kaming nagbibigay ng halaga sa mga ibinibigay sa aming mga bagay-bagay. Kahit na ito ay sira-sira at pinakaiingatan namin. May value, ika nga. A mentoring father models good manners and right conduct. Meron pa ba tayo niyan? Namumupo, nagmamano, nagpe-pray, may respeto sa mga nakatatanda, may respeto sa kapwa at sa sarili. Marami ako nakikitang mga magulang sa kapanahunan ngayon, hindi na nga nagpapamano. Well, siguro dahil moderno, hindi na nagpapamano at higit sa lahat, hindi na rin marunong rumispeto na kung magsalita o makipag-usap ay para na lang ang kausap ay kasing edad. Wala nang pamumupo, wala nang paggalang. A good father specially instructs his children in proper etiquette, on being honest and keeping their word, and on being thankful. Maraming mga anak ang hindi na marunong magpasalamat, walang appreciation, walang isang salita, walang respeto sa mga nakatatanda kasi hindi naturuan ng tama. Pansinin niyo ulit ang mga kabataan ngayon. Walang pakundangan kung sumabat sa mga usapan ng matatanda, hindi ba? At kung ikaw na magulang naman ang medyo nakapagsalita habang kaharap ang mga kaibigan nito, abay nagagalit pa. Sasabihin pa sa mga magulang, bakit sumasabat? Usapan namin ng mga friends ko to, nakikisali kayo. Marami akong nakikitang ganyan. Ito hindi mga kwentong kutsero. Sa edad ko, marami akong natutunghayan, nakikita, naobserbahan. Bakit kaya magkaiba ang mga kabataan noon? Yung mga baby boomers, kahit paano may mataas na respeto pa rin sa mga nakatatanda, samantalang ang mga millennials ay iilan na lamang ata ang kakikitaan mo ng tinatawag na respeto sa mga matatanda. At ang sagot dyan ay sa pamamaraan ng pagpapalaki ng mga magulang ngayon, lalo ng mga ama, compared doon sa mga magulang nung araw. Wala namang ipinagbago. Ang ipinagbago ang pamamaraan ng pagdidisiplina ng isang magulang o ng mga magulang sa kanilang mga anak. A walking dad or a mentoring father spends quality time with his children and takes time to listen to them, having a good and easy conversation with them. Nagagawa pa ba ninyo yan sa inyong mga anak? Kung sasabihin niyo mga anak niyo malalaki na, wala sa edad. Ang isang ama, ang pagiging ama ay hindi natatapos dahil lang sa ang anak ay lumaki na o nakapag-asawa na. Ang pagiging ama, magmula sa pagsilang ng mga anak hanggang sa ipikit ang mga mata mo bilang ama, ama ka pa rin. At hindi natatapos ang responsibilidad sa paglaki ng mga anak. I hope you will agree to that because it's biblical. Nasa Biblia yan. Importante sa mga mabubuting ama yung para sa mga anak na kailanman babae man o lalaki na lumalaki pa lang, maging sa mga anak na nasa hustong gulang na, yung pag-aaruga, yung pagmamalasakit. And a mentoring father knows how to challenge his children. Hindi yung ginagawang pabebe yung mga anak. Lahat ibinibigay, lahat iniaabot, kulang na lang huyain ang kakainin ng mga anak. Tandaan ninyo, mga ama, kasama na kayo mga ina, hindi mga ibon ng mga anak ninyo. Nangunguyain ninyo, tas ipapasok nyo sa mga tuka nila yung pagkain. Let them work, let them do, let them move. Diba? Huwag niyo pababayaan sila na parati na lang naka-stationary, lahat na lang iniasa. Kaya tuloy, maraming mga anak, may mga asawa na hindi pa rin marunong magdesisyon.
Sa Ephesians 6 verse 4 ang sabi, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." So wag iniinis-inis sa mga anak. So along with mentoring, it requires patience to train a child in the right way. Do not provoke or frustrate your children by unreasonable demands. Yung bang tipong kailangan maka-perfect ka sa exams. Kailangan first honors ka. Paano kung hindi naman kaya ng anak mo, di ba? Paano kung hindi niya kaya ang magkaroon ng honor sa school o mga academic excellence? Mag-aaralin ng piano yung anak. Kahit ang gusto nito is taekwondo. At mayroong mga ama na nakukuhang ikulong sa loob ng cabinet o di kaya isako ang mga anak kapag di nasunod ang gusto nila para sa mga ito. May mga ganyan. At hindi ito tama. Hindi ito kinakasigan ng langit. Ano nangyayari sa mga batang ito? Lumalaki tuloy sila na puno ng galit sa ama, sa magulang at higit sa Diyos. Napansin niyo bang maraming tao ang tila hirap makipag-ugnayan sa Diyos? Mayroong maling pananaw sa Diyos? Isa sa mga kadahilanan nito ay dahil sa hindi maayos na relasyon nila sa kanilang mga ama. Tandaan natin yan. Ang ama kasi ang dapat na kumakatawan sa dakilang ama dito sa lupa. At isang malaking responsibility sa isang ama na maipamulat sa anak ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang pamamaraan. Ano pa? He is a self-controlled person with a lot of patience for his children. Hindi yung kapag naglikot ang anak, pandidilatan ng mata at pagbabantaang may tama ka sa akin sa bahay. Yung bang malupit sa pananalita at madahas ang pagkilos, tumigil kayo kung ayaw ninyong maging parte ng mukha nyo itong planchang hawak ko. Hindi ba may mga ganon? Hindi ka susunod? Gusto mong paluhurin kita sa tamtax na nakababad sa suka? Di ba may mga ganyan ng mga sadista minsan, no? And he is not afraid to dole out punishment to his children when necessary, but it was never out of anger. Hindi yung ganong klaseng parusa. Marunong siya magparusa, pero hindi sa ganyang pamamaraan. Yung bang using violence? At itong paggamit ng violence sa mga bata, tinuturuan na natin sila maging aggressive. Yung aggression na nagiging daan para ito'y lumaki na mga salot ng lipunan, hindi ba? A responsible father will always let his precious values dominate family life. He will never be totally permissive. Hindi sobrang luwag na kapag tinanong ang anak kung sino ang kasama sa overnight at sasabihin nitong, ay, boyfriend ko, girlfriend ko, halimbawa girlfriend ko, at ang ibibili, o sige, bumili ka ng ng protection, mahirap na. Ang dami kong naririnig na ganyan. May mga papanood pa tayo sa mga palabas, sa mga pelikula, di ba? Being permissive is the worst possible way you can bring up a child because he or she will never function well as a Christian. It will be difficult for them to relate to God because His image was tainted through an attitude unbecoming of a father. Next, a walking dad walks with diligence to work hard while available for his family. Mga hindi batugan. Sa Genesis chapter 2 verse 15, ang sinasabi, "And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it." Kita ninyo, nilagay si Adan doon hindi lang para kumain at matulog. Ang sabi, to dress it and to keep it. So ibig sabihin may pagkikilos, may pagtatrabaho. God put Adam in the garden and gave him instructions to work. This was before the fall of Adam and Eve. From the very beginning, God planned that man would have a job to do. The difference after the fall is that work would become difficult. Yeah. Paul teaches in 2 Thessalonians 3 verses 10 to 12 that men who are lazy and refuse to work should not be allowed to eat.
But be careful with this passage, ha? This passage does not mean, excuse me, that people who can't work shouldn't eat. Paano naman kung halimbawa talaga wala nang kakayanan yung taong magtrabaho dahil may kapansanan, matandang sobra, o masyadong bata, o may sakit? Ibig sabihin, hindi pa kakainin. Hindi nang ibig sabihin. It says that those who would not work, meaning that they could, but they choose not to, yun ang dapat hindi kumain. And as the main provider of security and necessities, a father will do whatever he can for his family. This is how a father instills his children the importance of personal sacrifice. He works hard but will never cancel prime time with the kids. Hindi naman yung puro trabaho. Hindi rin naman yung puro pahinga. Balanse. He works hard but always available for his family. On the other extreme, there are workaholic fathers who are unable to carve out time to be with their kids, hence they feel neglected and abandoned. Hindi ba? Puro naman work, wala namang time sa mga anak. Wala sa birthday ng anak kasi may OT sa office. Wala sa Christmas and New Year kasi may tinatapos na report sa office. Wala sa graduation ng anak kasi nasa business trip. Naubos ang time sa kaka-work abroad samantalang mga anak na nasa malayo. Mga anak ay nasa malayo kaya kapag nakita malayo rin ang loob ng mga anak sa kanya. Hindi natin sinasabing mali ang mag-work. Ang sinasabi natin dito, I don't sacrifice your relational attachment to your children because of overworking. Don't be an absentee father. Next, a walking dad walks with love to others. Sa Mark 12 verse 31, ang sabi, and the second commandment is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Ayan, nakita nyo, no? Mahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili. The first commandment is to love God. And the second is to love others. Yan yung new commandments. Sinimplify ni Jesus Christ yung 10 commandments na binigay kay Moses. To be a good Christian father, you must have the characteristic of love for others. This is not just your own children, but a genuine love for people. And who are these people? Your neighbors. Including who? Mga biyanan, in-laws, mga hipag, mga bayaw. If you do not have this, then it will show in your life and influence your children negatively. Besides being a good Christian characteristic, it is a command from our Lord God. This even includes our enemies, as Jesus taught in the Sermon on the Mount. Ano ba sabi dun sa Sermon on the Mount? So Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Medyo mahaba-haba ito. Pakinggan natin. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. O sinasabi lang dito kahit sa mga kahit na yung mga masasamang tao napagpapala din Di ba? Kita ninyo, kaaway ng Diyos yun, mga makasalanan, pero napapagpala pa rin. Sino tayong mga tao para hindi natin ibigin yung mga taong hindi kaibig-ibig? At sino ba mang hindi kaibig-ibig ng mga tao sa buhay ninyo? Pakaisipin niyo. Maaaring ang manugang nyo. Di ba? Maaaring ang manugang nyo kasi hindi kayo boto. Ano sabi sa Bible? Love your enemies, love your neighbor.
Di ba? Kaya pag-isip-isipan yan. When a father loves and respects his spouse, his children, and the people around them, this sets the tone for family relationships. But when a father allows disrespect and bitterness to flourish and never hides this from his children, they will never be able to love and respect him and the others. Kita ninyo yung koneksyon na yun? Nilalapastangan ng mga in-laws, harapan na talikuran. Ano may pinakikita nating ehemplo? Walang paggalang, walang support, halos ipagtabuyan o bastusin kapag nabisita sila. Dito ba yung matutulog? Mga ganyan. Bakit nga ba ang pinakamaraming gera sa mundo ay sa mga magbinan, sa mga magmanugang? Para bang pwede mo pang palitan ang biyenan at ang manugang? Hindi na pwede yan. Kaya dapat ay mag-adjust. Tuwing may family reunion, lamayan or lamay o kasalan, yung reklamo sa mga in-laws ang laging pinag-uusapan, hindi ba? Ganun pa rin hanggang ngayon. Aba, kung ganyan may problema na talaga. Kung hindi nagbabago yun, di ikaw na manugang o ikaw na biyenan, na lalaki, ang dapat magbago. At pagpapakita ito ng tamang pagmamahal sa kapwa, ng tamang pagmamahal sa anak. Dapat mahalin ang asawa, kasama ang mga in-laws. Package yun. Diba? Ganon din naman, kung mahal mo ang anak mo, package din na mahalin mo yung mapapangasawa ng anak mo. So in conclusion, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kaklasiko, mga classmates, as a father who walks his talk is a winsome witness for Christ at home. It is easy to be a walking dad if he is in the center, if God is in the center of your life as a father. It is a no sweat endeavor of a father to make a spiritual impact in his children's life if he himself is spiritually inspired, God-fearing, and a faithful follower of Christ. Mahirap ilakad ng mga anak sa dang ni ikaw ay hindi alam kung saan ito patungo, hindi ba? Hence, let God rules. Live a life that displays a preview of eternal happiness that awaits us in heaven to your home, to your wife, children, and neighbor. Kaya nga, ito rin ay isang pasubali, isang abiso, hindi lang sa mga ama, para na rin sa mga ina. Suportahan ninyong yung mga asawa. Bilang ina, ilaw ng tahanan, huwag ninyong sinisiraan ang inyong mga asawa, ang ama ng inyong mga anak sa kanila. Kung may mga issue ang mag-asawa, dapat kailang nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, nagkakaalaman, at hindi na dapat ipinararating sa mga bata. Tandaan natin, ang kaaway ay talagang manloloko, nanlilibak, nandadaya. At ang unang gustong sirain nito, ang pamilya. At sino sa pamilya ang unang sinisira? Ang ama. Tapos ang ina. Bandang huli, kasama ng mga anak. At pag nagkasira-sira ang mga pamilya sa buong mundo, magkakagulo ito. Yun ang dahilan kung bakit ang gulo-gulo ng ating mundo. Dahil sa napakaraming mga sira at wasak-wasak na tahanan, dahil hindi napangasawaan ng tama ng mga ama na dapat ay lumalakad kasama ng asawa at mga anak. May the Lord help us to live Christ in our family, and may our home honor and glorify His name. Be a walking dad, a living father, a leader, a model, and a faithful teacher of the truth. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Muli, magkita-kita tayo sa linggo, sa panibagong pag-aaral na ipahahayag sa atin ng Diyos. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.